Kilalanin ang mga anak na nangurakot umano sa pera ng taong bayan. Sila pala ang mga anak ng di umano'y mga kurap na politiko at kontratista na habang naghihirap ang mga ordinaryong Pilipino sa pagtatrabaho, pagbabayad ng buwis at pagtitiis sa baha at kahirapan, ay lantara at walang habas ay pinagyayapang sa social media ang marangyanin na pamumuhay. Matatandaan bumungad kamakailan sa publiko ang panibagong isyu ng umano'y katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Matapos mabunyag ang maanumalyang flood control projects na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Ayon sa ulat, ilang malalaking construction companies sa konektado sa mga kilalang pamilya ng mga politiko at kontratista ang nakinabang sa mga kontratang ito. Dahil dito, ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang masusing lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan at kanilang mga pamilya. Dayunin nito matukoy kung naaayon sa kanilang kinikita ang nakikita nilang marangya at mga celebrity na pamumuhay ng mga politiko at kanilang mga anak. Ngunit bago pa man ang kautusan ng Pangulo, nauna nang naging ni-lifestyle check na netizen ang pamilya ng mga politiko at kontratista. Sa social media, kanya-kanyang lifestyle check na ang ginawa ng mga netizen sa mga anak, asawa at kaanak ng mga politiko at kontratista. Hindi rin nakatulong na karamihan sa kanila ay lantarang pang ibinabandera ang kanilang karangyaan online. Mula sa designer bags, private jets, mamahaling party, hanggang sa mga luxury travels. Para sa marami, ito ay tila insulto sa ordinaryong Pilipino na araw-araw nagsusumikap, habang nakikita nilang nilulustay ang pera ng bayan. Isa sa pinakatinutukan ng netizen ay si Claudine Co, 25 anyos, na singer at lifestyle blogger. Anak lang naman siya ni former Ako Bicol Representative Christopher Co at pamangkin ni Congressman Zaldico, CEO ng Sunwest Group of Companies na kabilang sa 15 kumpanya na nakakuha ng multi-billion contracts ng DPWH. Sa kanyang YouTube channel at Instagram, makikita ang mga video ng pribadong pagbibiyahe ni Claudine sa iba't ibang bansa. Halos sa Europa, gamit ang private plane, pagsusuot ng mamahaling designer outfits, at paggamit ng bags na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Para sa mga kritiko, hindi na ito simpleng content, kundi malinaw na pagyayabang ng luho na di umano'y galing sa kaba ng bayan. Kasunod na pinag-initan ng netizen si Jela Alonte, anak ni Biñas City Mayor Angelo J. Alonte, at kaanak na nilang dekada ng nasa politika sa Laguna. Kilala siya sa social media bilang isa sa mga tinaguri ang Disney princess dahil sa kanyang mga prinsesang lifestyle. Ngunit mas tumindi ang batikos ng kumalat ang mga video ng Englandin birthday party na umano'y nagpasarapan ng isang kalsada, habang lubog pa rin sa bahangin ng barangay sa Binyan. Samantala, si Jamie Cruz, anak ng Santo Cristo construction owner na si Noel Cruz, ay din nag-private ng kanyang Instagram at nag-limit ng comments sa TikTok at YouTube. Ito matapos umani ng batikos sa kanyang mga travel at fashion posts na ikinonekta ng netizen sa mga kontratang hawak kumano ng kanilang pamilya. Hindi rin nakaligtas ang Siso Citrix na sina Bernice at Bern. Ang kanilang ama si Bernice Siso ay may mataas sa posisyon sa Bureau of Customs. Isa ngayon siyang matagal na iniintriga dahil sa isyu ng katiwalian. Ayon sa mga netizen, tila hindi may paliwanag kung paano nila nakakayang panatilihin ang kanilang social at high-end lifestyle. Dahil hindi naman sila nagmula sa isang old money o matagal na mayamang angkan. At kapansin-pansin na nagsimula lamang silang yumaman nung maging politiko ang kanilang ama. O di naman kaya nung makakuha ng bilyong-bilyong kontrata sa gobyerno. Sa ngayon, naka-private na ang mga social media account nila dahil sa tindi ng batikos at galit na nakakuha nila mula sa publiko.